Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. Kamakailan lamang in-announce ng Honda Philippines ang pinakabagong scooter sa kanilang lineup at isa sa pinakaaantay ng karamihan sa atin, lalong-lalo na sa mga mahihilig sa modern classic na scooters, ang Honda Giorno Plus 125. In this video, let's discuss the 9 things you need to know about the all-new Honda Giorno Plus. On the official launching presentation, Honda defined the Giorno Plus as a high-fashion scooter that matches your sophisticated lifestyle. And kita naman natin sa looks talaga ng Giorno Plus, di ba? Napaka-elegante niya. alam naman natin na Vespa ang number 1 or ang tinitingala ngayon pagdating sa mga ganitong klaseng styling. But what Honda can offer with the Giorno Plus is yung lower price point na abot kaya pa din natin, di ba? At pagdating sa styling and looks, talagang nauso na rin ulit ngayon yung mga luma, di ba? Yung mga tinatawag natin na modern classic. So classic yung looks ng motor, pero meron na siya mga modern features at kung ano yung mga modern technologies na ino-offer ng mga manufacturers, inilalagay nila doon sa classic styling ng mga scooters or motor natin. Ang Honda Giorno Plus ay may 4 na available na colors nung nilaunch dito sa Pilipinas. Ito yung Virgin Beige, Pearl, Jubilee White, Matte Gunpowder Matte Metallic o yung black, at yung Piquant Orange. Piquant. Napahirapan pa tayo ng Honda, diba? Mas maraming color selections ang nilabas sa Thailand nung nilaunch yon sa kanila last year. Pero tingin ko strategy din ng Honda Philippines para magkaroon ng 2026 model or kumbaga merong refresh yung Honda Giorno. So medyo dinidelay nila yung ibang kulay. Siguro next year maglalabas ng 2 panibagong kulay and check muna nila kung ano yung mga mabibiling kulay natin dito. Pero ako, kung papipiliin, pinakagusto ko talaga yung dilaw na Giorno. Sayang nga hindi siya umabot dito sa Pilipinas. Punta naman tayo sa engine specs at isa sa mga dahilan kung bakit inaabangan talaga ito ng karamihan. Meron itong 125cc with a bore and stroke of 53.5 by 55.5 mm, compression ratio of 11.5:1. This engine churns out the max power of 8.49 kilowatts at 8,750 RPM and max torque of 11.6 Nm at 5,200 RPM. Meron itong 4-stroke single overhead cam, liquid cooled, pero ang pinaka-unique talaga sa 125cc na ito is the 4-valve ESP Plus na nilagay ng Honda dito. In contrast to the 2-valve mechanism of the regular ESP ng Honda na nakikita natin sa Honda Click at sa iba pang 125cc ni Honda, the ESP Plus adapts a 4-valve mechanism. By increasing the total valve area, the intake efficiency of the air mixture and the exhaust efficiency of the combustion gas are improved, resulting in higher power output. Yan talaga yung naging bentahe ng modern classic scooter na to. For example, compared sa Yamaha Fazio, di ba? Na naka 2 valves lang. Kaya inaabangan din talaga maigi to ng market. Syempre, bukod nga sa 4 valves, kilala naman natin ng Honda, di ba? Sila talaga yung nagdala ng liquid cooled technology sa mga 125cc scooters nila like the Honda Click. Advantage din talaga ng Honda Giorno Plus is liquid cooled na rin siya do. Bukod sa 4 valves yung engine, meron na rin siyang liquid cooling system. Solid, di ba? Pagdating sa tires, may parehas siyang 100 by 90 by 12. Parehas 12 inches front and rear tires with CBS, which is yung combi brake system. Hydraulic disc sa harap at mechanical leading trailing naman sa likod. Sayang lang hindi naglabas ng ABS version dito sa atin, no? Siguro sa mga next year models, maglalabas ng kumbaga SP version na naka-ABS na si Honda para sa mga Honda Giorno Plus. Pagdating naman sa body frame, meron siyang newly designed body frame that maximizes space efficiency with straight line and turning stability. Bago yung design ng frame for a more spacious na luggage space at mas magandang stability at performance as per Honda. Curb weight niya pala is 116 kg, so very light na rin ng scooter na ito. Gas tank niya pala is underfloor na din for better ground contact and stability kasi yung weight niya is nasa baba na. Kumbaga majority ng weight or yung additional weight due to gasoline natin nasa baba na, diba? Mas stable na yung takbuhan niyan. Ang maganda din yung gas tank opening niya is nasa unahan na. So hindi na natin kailangan bumaba at buksan pa yung upuan pag magpapa-refill tayo ng gas. Pagdating naman sa tech and utility, meron siyang smart key system. Susi-less na ang Honda Giorno natin, no? Same sa PCX saka sa ADV 160. Meron siyang full digital meter panel, same as the one in the new Honda Click. But for me, ako mas prefer ko talaga yung medyo mas classic pa din sana eh. Para true to its classic DNA pa din, di ba? LED headlight and tail light. Pero yung mga turn signals niya is bulb type pa din. Hindi pa sinulit ni Honda, no? Hindi pa niya ginawang LED
all throughout, no? Pero anyway, pwede namang palitan or madali lang namang palitan yung mga turn signals na bulb type natin dyan, di ba? This, kudos to Honda. Ginawa nyo ng LED yung headlight sa taillight. Meron siyang USB charger sa front console box at meron siyang 30 liters na large capacity under compartment luggage. Napaka-solid yung mga nakikita kong pictures. Talagang ang lawak, ang lapad nung under seat compartment niya. 30 liters for a 125cc scooter is napaka-solid nun. Sigurado kasya yung mga half-face helmet doon. Pero check lang siguro natin pag meron na tayong actual unit kung magkakasya yung full face. Pero marami nagsasabi kahit malapad siya saka mahaba, medyo mababaw lang yung under seat compartment. So, I doubt na kumasya pa rin yung mga full face helmet. Pero siguro may mga maliliit na or piling full face helmets na baka kumasya naman. So, check natin yan. Pag may actual unit na tayo, pwedeng i-check. Pagdating naman sa fuel at sa fuel efficiency, so meron siyang tank capacity na 5.4 liters with a fuel efficiency of 47 kilometers per liter based on WMTC test method provided by Honda. So kahit 4 valves engine na siya, no, tipid pa din ito sa gas. Pogi na, pang daily pa, malayo-layo din yung mararating mo. Siguro sabi mo ng 45 to 47 liters, may around 240 to 250 kilometer distance range ka for every full tank. Malayo-layo yun mga boss. Meron din siyang ISS or yung idling stop system ng Honda kung saan namamatay yung makina if naka-idle siya sa traffic. Then once pumiga ka ng throttle, mag-activate yon ulit. So nakakatulong yon sa fuel efficiency ng motor. For me, personally, hindi ko ginagamit yung mga idling stop system ng mga motor eh. At alam ko marami rin ang hindi gumagamit yan. Actually, tipid na rin naman yung mga scooters eh, especially mga Honda scooters. Kahit hindi ka na gumamit ng idling stop system na yon, okay na din naman. Pagdating sa price, SRP ng Honda Philippines sa Giorno Plus is 101,900. So usually, hindi pa kasama yung mga LTO registration dyan, no? Yes, medyo mahal siya for a 125cc. Pero usually talaga sa mga modern classic scooters, medyo mayroon siyang premium sa pricing eh. Dahil na rin sa styling na dala niya, diba? So medyo gusto mo na mas pogi, medyo tataasan natin ng presyong konti, diba? Kahit 101,000 naman siya, diba? Dinistinct naman talaga ng Honda yung Giorno Plus by putting a brand new ESP Plus. Nag-iisang 4 valves engine yan sa 125cc classic scooter category sa market ngayon, diba? Kaya we could say na justifiable pa rin naman talaga yung price niya based sa takbuhan ng market ngayon. Pero para sa inyo ba, sulit ba itong Giorno Plus ng Honda Philippines? Gusto kong malaman yung opinion nyo pagdating sa scooter na to, kung sulit ba, masyadong mahal, or aantayin ba natin yung iba pang scooters na ilalabas ni Honda, like yung rumored na Honda Stylo 160, diba? Comment kayo dyan sa baba para magka-idea din yung mga ibang gusto pang bumili ng Honda Giorno Plus, kung bibili na ba sila or mag-aantay pa sila ng kauntian. At kung gusto mo namang mapanood ang Verso series ng mga classic entry-level helmets sa market ngayon, click mo lang tong video na to.